Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ngayong April 2026, pakikinig kayo ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay para sa inyo at posible na hindi pa ito naririnig ng inyong mga kapitbahay o kaibigan. Maraming pensyado sa buong bansa ang natutulog pa rin sa isang mahalagang katotohanan. May 30 nanong 200 na bonus na naghihintay sa kanila at hindi nila alam kung paano ito makuha. Hindi ito biro, hindi ito rumores sa Facebook. Ito ay isang opisyal na benepisyo na kinikilala ng parehong SSS at GSIS. At kung hindi kayo maingat, maaaring mapalampas ninyo ito ng walang malay. Ngayon, hindi lang iyon ang pinakaimportanteng balita ngayong buwan. Mayroon ding 5 bagong panuntunan na nagsimula ng ipatupad simula Abril 2026 at ang ilan sa mga pansyado ay nagsisimulang maapektuhan ng mga pagbabagong ito sa kanilang buwanang resibo. Pababa ang natanggap, hindi pataas. Kaya huwag kayong mag-scroll. Huwag kayong lumabas ng kwarto. Umupo muna kayo at pakinggan ang lahat ng ito nang dahan-dahan tulad ng pagkukwento ng isang kaibigan sa hapagkainan dahil ang bawat salita rito ay maaaring katumbas ng libu-libong piso sa inyong bulsa. Simulan natin sa pinakamaiinit na paksa, ang 13,200 bonus. Para sa mga miyembro ng SS, ang bonus na ito ay kilala bilang ang Enhanced Retirement Benefit Package na inihayag noong huling bahagi ng 2025 at opisyal na nailabas sa mga kwalipikadong miyembro simula Enero hanggang April 2026. Ang 13,200 ay hindi isang buwan ng dagdag. Ito ay isang one-time lump na ibinibigay sa mga pensyado na nakakatugon sa mga espesikong kondisyon. Isipin ninyo ito tulad ng isang espesyal na regalo mula sa gobyerno para sa inyong mahabang serbisyo at kontribusyon sa buong buhay ninyo. Ngayon, sino ba talaga ang makakakuha nito? Una, ang miyembro ng SSS na nagre-retire sa pagitan ng edad 60 at 65 may bababa sa 120 na buwang kontribusyon o 10 taon ng pagbabayad sa SSS at ang average monthly salary credit OC nila ay nasa pagitan ng 3,000 at 20,000. Pangalawa, para sa mga miyembro ng GSIS, ang katumbas na bonus ay ang Enhanced Pension Gratuity na maaaring maabot ng hanggang 132 depende sa bilang ng taon ng serbisyo. Kadalasan kailangan ng hindi bababa sa 20 taon ng serbisyo sa gobyerno. Kung kayo ay miyembro ng parehong SSS at GSIS dahil nagtrabaho kayo sa pribado at sa publiko, makinig ng maigi. Maaari kayong mag-apply sa dalawa, ngunit may mga patakaran tungkol sa coordination of benefits na dapat ninyong malaman upang maiwasang ma-penalize. Ang 13,200 ay maaaring i-claim sa pinakamalapit na SSS branch o GSIS Servicing Office sa inyong lugar. Ang mga dokumentong kailangan ay ang inyong valid ID, SSS o GSIS card at ang pinakabagong pension voucher or statement of account. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng abiso tungkol sa inyong kwalifikasyon, ang pinakamabilis na paraan ay ang tumawag sa SSS hotline sa 1455 o ang GSIS sa 1800-847-4747 ng libre. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 bagong panuntunan na epektibo ngayong April 2026. Ito ang mga pagbabagong maaaring direktang makaapekto sa kung magkano ang inyong matatanggap bawat buwan. At kung hindi kayo updated, maaari kayong magulat sa inyong susunod na resibo. Ang unang panuntunan ay ang bagong Income Ceiling Adjustment. Itinataas ng SSS ang monthly salary credit ceiling mula 30,000 hanggang 35,000 simula April 2026. Ang ibig sabihin nito para sa mga current pensioners, kung ang inyong pensyon ay base pa sa lumang computation, maaari kayong mag-apply para sa pension adjustment na maaaring magdagdag ng halos 500 hanggang 1,200 bawat buwan, depende sa inyong contribution history. Hindi ito automatiko. Kailangan ninyong pumunta sa SSS branch at mag-file ng pension recomputation request. Ang pangalawang panuntunan ay ang mandatory pension review para sa mga miyembro na nag-retire bago ang 2020. Ang SS ay nagsimulang mag-audit ng mga pension records at ang ilang pensioners ay nakatanggap ng sulat na nagsasabing may
overpayment na nangyari sa nakaraang mga taon. Ito ang tinatawag na clawback or pension reduction. Halimbawa, kung natukoy na ang SS na sobra ng 800 bawat buwan ang inyong natanggap sa loob ng 2 taon, maaari silang magdeduct ng kaukulang halaga mula sa inyong susunod na mga resibo ng hanggang 30 na buwan. Kung nakatanggap kayo ng ganitong sulat, huwag magpanik. May karapatang tumanggol kayo. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng Member Dispute Resolution Form. Ang ikatlong panuntunan ay ang bagong Digital Verification Requirement. Simula April 1, 2026, ang lahat ng pensioners na tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng SSSUED card o GSISE card ay kailangang mag-complete ng biannual biometric verification 1 beses bawat 6 na buwan. Kung hindi ito magagawa sa loob ng 60 araw mula sa deadline, ang pensyon ay maaaring pansamantalang suspendihin. Ang verification ay maaaring gawin sa kahit anong SS branch, GSIS office o mga accredited land bank at PNB branches sa inyong lugar. Ang ika-4 na panuntunan ay ang pinabuting Dependents Pension Benefit. Para sa mga pensioners na may legal na dependents na wala pang 21 taong gulang o mga anak na may kapansan. Ang dagdag na benepisyo ay tinaasan mula 10% hanggang 15% ng basic monthly pension na may maximum na 2,000 bawat dependent bawat buwan. Ang maximum ay hanggang 3 dependents lamang. Ito ay isang pagbabagong pabor sa mga lolo at lola na nagtataguyod pa rin ng mga apo o mga anak na may espesyal na pangangailangan. Ang ika-5 panuntunan at marahil ang pinakaimportanteng malaman ng lahat ay ang bagong tax compliance rule para sa mataas na pensyon. Simula Abril 2026, ang mga pensioners na ang kabuuang buwanang kita mula sa lahat ng pinagkukunan kabilang ang pensyon, negosyo, upa at iba pa ay lalampas sa 250,000 bawat taon ay maaaring obligadong mag-file ng income tax return. Ang pensyon mismo ay hindi buwis. Pero kung mayroon kayong karagdagang kita sa itaas, dapat kayong kumonsulta sa isang accountant or sa inyong lokal na BIR office bago mag-April 15 ng bawat taon. Bukod sa 13 to 100 bonus at sa 5 bagong panuntunan, may mga benepisyo pang karamihan sa mga pensioners ay hindi nila alam na mayroon pala sila. Una sa lahat ay ang Medicare o PhilHealth Lifetime Coverage. Kung kayo ay miyembro ng SS na may hindi bababa sa 120 na buwang kontribusyon, kayo ay otomatikong may lifelong PhilHealth coverage at ang inyong asawa ay saklaw rin ng libre bilang dependent. Ang maraming senior ay nagbabayad pa rin ng sarili nilang PhilHealth premium kahit hindi na kailangan. Tiyakin ninyo ito sa inyong PhilHealth branch para makatipid ng hanggang 600 bawat buwan. Pangalawa, ang death benefit or funeral benefit. Ang SSS ay nagbibigay ng 20,000 na funeral benefit sa pamilya ng pumanaw na miyembro, habang ang GSIS ay nagbibigay ng 20,000 hanggang 50,000 depende sa antas ng serbisyo. Maraming pamilya ang hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam o nakalimutan na ang kanilang mahal sa buhay ay miyembro pa rin. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak o pamangkin ngayon, huwag hayaang mawala ang pera na ito. Ikatlo, ang SSS Calamity Loan para sa mga pensioners. Kapag may natural na kalamidad tulad ng bagyo o lindol, maaaring mag-apply ang mga miyembro ng SSS ng hanggang 20,000 calamity loan na may mababang interes kahit pensioners na kayo. Ito ay iba sa regular na salary loan at maaaring i-apply online sa mygov.ph. Mayroon akong ilang mahahalagang tips para sa inyo pagdating sa pakikitungo sa SSS at GSIS office. Una, laging pumunta ng maaga sa umaga sa pagitan ng 8 Maus at 9 Taonso dahil maikli pa ang pila. Pagdating ng tanghali, maaaring hanggang 3 o 4 na oras na ang hihintayin ninyo. Pangalawa, dalhin ninyo ang lahat ng photocopy ng inyong mga dokumento. Hindi lang ang orihinal, maraming senior ang naparuli. Pauwi lang dahil kulang ang kopya ng kanilang ID or birth certificate. Ikatlo, gamitin ang SSS mobile app o ang my.sgov.phw, sgov.ph. Website para sa mga simpleng transaksyon tulad ng pag-check ng contribution records, pension status at loan balance. Hindi na kailangan pang pumunta pa sa branch para dito.
Pang-apat, kung may sinamahan kayong anak o kamag-anak sa office, siguraduhing may hawak silang Special Power of Attorney o SPA na nilagdaan ninyo at ni Aro. Kung hindi, hindi sila papayagang kumilos para sa inyo. Pag-usapan natin ang mga estratehiyang makakatulong sa inyo na ma-maximize ang inyong pension income. Una, kung hindi pa kayo nagre-retire at malapit na kayo sa edad 60, pag-isipan ang pagpapaliban ng retirement hanggang 65. Bakit? Dahil ang inyong monthly pension ay tataas ng hanggang 8.5% para sa bawat taon ng karagdagang kontribusyon. Sa simpleng halimbawa, kung ang inyong pension sa 60 ay 5,000 bawat buwan, posible na maabot ng 7,000 hanggang 8 to 5 kung mag-retire kayo sa 65. At ito ay habang buhay na pagkakaiba. Pangalawa, alamin kung mas magkano ang makukuha ninyo sa pamamagitan ng lump kaysa sa monthly pension. Ang SSS ay nagbibigay ng pagpipilian sa pagitan ng 18-month lump at lifetime monthly pension. Para sa mga may malubhang sakit o maiikling inaasahang buhay, ang lump sum ay maaaring mas praktikal. Ngunit para sa mga malusog at mayroon pang WIMSIN hanggang 20 taon ng inaasahang buhay, ang monthly pension ay masubok na mas malaki ang kabuuang halaga sa mahabang panahon. Ikatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong beneficiaries sa SSS at GSIS. Kung ang inyong asawa ay nauna na kayong namatay or naghiwalay kayo at ang lumang beneficiary ay nakalista pa rin, ang pera ay maaaring hindi mapunta sa inyong mga anak. Ito ay isang simpleng pagbabago na maaaring gawin sa kahit anong branch o online. Mga kababayan, naiintindihan natin lahat na ang pagtanda ay hindi madali, lalo na sa panahong ito na patuloy na tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at gamot. Ngunit ang inyong retirement ay isang bagay na pinaghandaan ninyo sa loob ng maraming dekada ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. Ang bawat pisong benepisyong inyo ay karapatan, hindi regalo. Kaya huwag hayaang mapalampas ito. Ang One Train to Do 100 bonus ay naghihintay sa inyo. Ang 5 bagong panuntunan ay epektibo na ngayon at ang mga nakatagong benepisyo na binanggit natin ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 2,000 sa isang taon para sa inyo. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapatid at mga kapitbahay na senior dahil ang isang maagang impormasyon ay maaaring magbago ng buhay ng isang matanda. Anito man katanungan kayo or may experience na gusto ninyong ibahagi, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Personal na susubukan naming sagutin ang bawat isa. Salamat sa panonood, mahal namin kayo at huwag kalimutang mag-ingat lagi.